Lactopapi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lactopapi na ta. Ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kang happy. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 8:05 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan, maayong buntag, maayong adlaw. Hain man mong dapitan na himutang ron. Yan nasad ang Wednesday episode. Wednesday edition sa atong programa ang Newsline. Ngayon nyo lang makita og madungog dinhi sa Bantay Radio Cebu. Nata sa Facebook live stream. Madungog sa South Radio 102.9 MHz sa Karkarog, Argao, Cebu. Ingon man sa DYAJ sa Sambuan, Cebu. Miyerkules sa buntag tunga-tunga na sa simana. Karon mo usa ka madag-umon nga buntag diri sa Cebu City, ambot ka dinhi sa inyong mga lugar. Unsay inyohang kahimtang sa panahon, unsay itsura diha. Basta kay diri madag-umon wa pa hinoy uwan. Apan dili ta ka siguro kay kagahapon adlaw mga higala perting inita ingon aron diri sa Cebu City. Pagkaudto kalit lang ni bundak ang kusog nga uwan, dugay-dugay ra ba? Nga nito ang o niya ni resulta da baha. Balita na to sa baha. Pertindaghan ang mga lugar dinhi sa syudad sa Sugbo nga gibahaan o gilunupan. Duha man na ka klase. Ang baha mo nang naa sa pa. Ang lunop mo nang naa sa karsada.
Nagpuno lang ang tubig diha sa karsada tungod kay either ni awas ang sapa or bisag wa magani mo awas ang sapa, ang mga imburnal nga agyanan unta sa tubig ilawom sa yuta paingon na ngadto sa dagat mao'y nangawas. Kasagaran mo awas ng mga imburnal kay hugaw na kayo daghan kayong basura dito sa ilawom. So kadtong baha kagahapon akong isulti ninyo ron taw-taw doon sa mga lugar ang gibahaan o gilunupan nga nakaperwisyo pag-ayo sa mga commuters o ingon man sa mga pedestrians, nakaperwisyo sa mga motorista kay nabaraman sila. Di naman sila makalabang sa lawom kaing tubig. Otherwise, mapagnan sila sa makina doon uban nga ni risgo gyud sa paglabang sa baha kay tingali nagdali sila paingon sa ilang destinasyon, whether mo pauli ba sila or adto ba sila sa ilang negosyo o doon na sila adtuon apan di sila gustong malangan gumikan kay baha, nipugos gid sila dunay uban sa mga nipugos nga napagnan gyud makina ilabi na ang mga motor kay mabasa ng spark plug, mabasa ng CDI, mapaong man niya dili nakaandar, dugay na pong makaandar. Kanya samtang adunay mga paglunop sa nagalain-laing mga lugar kagahapon na exposed mga kabantay, mga kaigalaan na exposed nga pertig yung grabihas basura nagipang anod. Sa ato pang atong kaigsuunan, dunay mga mulabay sa ilang basura adto sa mga basurahan, apan dunay pataka lang sa glabay sa ilang basura. Anara tingalis karsada, adtubas mga imburnal o adtubas mga sapa nila gilabay. Mo na nga pagbaha gahapon o paglunop gahapon human sa kusog nga pagbunok sa uwan, nang lutaw ang mga basura, ang uban na anod. O sa man hinungdan sa kalit nga pagbunok sa uwan, doon na ba'y bagyo? Why bagyo? Doon ay LPA, tuwa pa sa layo kayo. O niya, gamay ray chance, gamay ray kay gayunan nga kining maong low pressure area, gawas pa sa Philippine Area of Responsibility, mahimong bagyo nga maka-threaten o makahulga sa Pilipinas. Apan, one thing is sure, usa ka butang nga epekto nining mao nga LPA bisag tuwa pa ni sa layo, gipagkusog niini ang hangin nga habagat kining southwest monsoon. Nya ako sang ipasabot ninyo ron nga nung kung dunay southwest monsoon nga nung mag-uwan nya bati ang panahon. Apan unahon tani unsa ning mga lugar nga apektado kaayo. Ang mga sapa sa Lahug, Guadalupe, Ermita ug ingon man sa Zapatera, among others, hapit na mo awas, niabot na gid sa baba sa sapa ang tubig sa ato pa dakog volume. Ang tubig, perting kusugas uwan dito sa bukid. Kay kung kusog ang uwan dito dapitas ibabaw, paingon man ginas dagat, o niya kining kasagaran sa downtown area, o apil na gani sa uptown, duol ra man is dagat. Lahi man sa katong layo na gyud tuan as bukid. Maom gunay porma sa atong ang geographical nga pagkapurma sa atong mga lugar. Di ata mahimong syudad o mahimong lungsod daplin sa dagat kay mao may patag. Hangtod mainanay na masakaon paingon nas bukid. Gani gi-utilize naman ang mga bukid ron. Gihimong puy-anan sa mga tao, nahimo ng residential areas ang mga bukid. Pero pag sugod gyud sa atong civilization, di ra gyud. Mao na nga karbon, pasil, kining kulon, dool pa makainis dagat, mahimo maganing maglakaw kagigas kulon paingon dito sa pier area, tua ang dagat. So, mao man na, patag gikan sa dagat, patag primero, dayon inanay nga sa kauna, hangtod nga adto na kita padung sa bukid. So katong tuwas bukid, layo na pud to sa dagat. Gawas nga layo sila sa dagat, tua pagid sila sa ibabaw nga bahin. More or less, ingon-ingon niya na ang purma sa tanan. Cebu City, Talisay, Mandaue. O niya, nagtuyok man Gituyukan man ning atong island province of Cebu. Kining atong, og tanaw na to, sumapa kini atong island province of Cebu, mura nig Sundang.
nagtaas ba? Apan, palibot niya na dagat. Diri sa silangan, Bohol Strait. Diri sa kasadpan, Tanyon Strait, facing Negros. Kining silangan, facing Bohol. Nataliwad anta sa Negros o Bohol. Pero, ang Cebu province, gilibutan og tubig. Mao bitaw na nga, nalibutan sa tag coastal road, kana ato mga karsada kasagaran, dili gyud na layo sa dagat. Duol-duol ra gyud na sa dagat. So, unsa may mga sapa kagahapong adlaw dinhi sa syudad sa Sugbo lang. I don't know unsay kahimtang sa inyong mga lugar. Basta sa syudad sa Sugbo, ang mga sapa nga hapit na gyud mo awas kagahapon o ang uban gani tingali doon na ni ginagmayng awas mao ang Guadalupe River, ang sa Ermita, sa Zapatera ug ingon man sa Lahog. Sa barangay sa Pangdako, unahan ni sa Guadalupe, ang sapa dito giingon sa mga otoridad nga ni saka ang tubig og mga 3.5 meters. Kakita ba mo anang 1 meter? 3.5 meters ang pagsaka sa tubig. Ang conversion ini tingali pila ni ka feet dili ko readily maka matik-matik maka-compute og pila ni ka pies basta kay tulog tunga ka metros mga higala. Sa barangay Sambagdos gikataho nga mga 10 feet. Kana mga basketball player nga 6-footer, labi pag mga 7-footer, o 7.4 katong taas kayo si Juan Victor Wembanyama. Yung murag musungko ng ulo sa ring. Mubo ra to sa gitason sa tubig gagahapon sa barangay Sambagdos sa sapa nila. About 10 feet. So, perti yung taasa o niya makapaabot kita nga dunay malunupan. Kaya kana kung lunop, wa man na ikuan, magdanaw man lang ang tubig, ana. Yung dunay lunop gani nga tagatuhod, grabe na para nato kay moabot naman na sa makina sa atong mga sakyanan. So, mo na nga dili ta mo pugos. Gawas lang atong mga kuan yun, kana nga murisgo gyud unya mapagngan rasad sa ilang makina hangtod nga makasamot na noon sa traffic congestion sa usa ka lugar. Ang mga apektado nga mga karsada dito sa General Maximum, Mango Avenue, si Katuna, Tipadilla, na pinayana ni Ray Paz, Ray Pasaporte, naman ni siya Tipadilla, V. Soto, Bonifacio, General E. Chavez, ug MJ Cuenco Avenue. Sa Barangay Pahina Central, misod yun sa mga panimay ang tubig. Niya mga lumulupyo tao nagsigig limas, sigig kabo sa tubig nga musod dito sa ilahang saog katingalig mabasa ang ilahang mga home appliances. Ug tingalig musod na hinuon sa outlet sa kuryente. Doon na sa gikataho nga landslide sa NHA Busay. So, I hope yatiman na ni Ron. Aktibo man kayo ng atong kapitan das Busay, si Pari Yudi Sanchez. Sigurado kung aksyon dahil na siya, giunsa na to nila itong dunay na hitabo nga kuan. Landslide sa NHA housing diya sa Busay. Sa barangay San Nicolas proper, kini din inimutangan na to. Sa Nicolas proper ni. Iski naman ta sa 3 de Abril og sa kuan. Sa Natalio, dili Natalio, Kalamba, kani nga Virama Avenue. Paingon sa Tabuan, paingon sa Miller Hospital. Mao man na imutangan ni nga atong studio. Ang barangay captain na mo diri si Captain Clifford Ninyal. Ningon sa Captain Ninyal nga ang tubig baha diri sa sapa nga duol sa Amua, sa San Nicolas proper, Sitio Riverside, moto'y kinatasan nga tubig nga naabot sa baha sukad ni adtong bagyong Udet. Agatong bagyong Udet,
Grabe gyud ang tubig ato kay bagyo man karon gahapon way bagyo. Ang nakaingon ra gyud uwan gahapon kining localized thunderstorm ug ingon man ang southwest monsoon o hanging habagat. Ako nang ipasabot ninyo karon taon-taon ngano ng mga mananapa kanang southwest monsoon ug hanging habagat bisag way bagyo magdaan din natog uwan makapapuno man sa atong mga sapa, makapaawas man sa atong mga culverts nga agyanan sa tubig. Way maing lucky makatabok adto. Matod pa ni Captain Inyal, puwerteng taas ang kusuga sa bulog sa tubig sa Guadalupe River. Kay kining tubig nga nag-agi diri sa San Nicolas proper, tubig ni sa Guadalupe River. Kinatasan yun ni sukad pa sa pag-udet, lapaw pa sa footbridge, matod pa ni Ninyal nga nahinabi sa mga tigbalita. Nadaghang kay mga video sa social media, mga kabantay, kay galaan, nga nagpakita og mga karsada nga perting law mas tubig, tagatuhod o kapin pa sa tagatuhod. Dito gani sa AS Fortuna, doon og familiar mo anang AS Fortuna, mo nang karsada gikan sa Talamban para lahos nga dos Mandawi, nya muagi na dito napita sa libre lang ning advertisement, kinsam sa ganahang magpa-advertise. Na funeral homes diha, na punerarya diha sa tunga-tunga sa biyahe gikan sa Talamban paingon dito sa Mandawi, Rolling Hills. Naagi na diha sa una pag ina perting lawmang baha ug dili magani tagahawak, tagaliog ang tubig diha. Kung dunay mga flash floods. So you could just imagine og unsay perwisyo nga gidangatan sa mga motorista kagahapon pero wa man tay mahimo. Because forces of nature man ang gadua ini. Apan, daghan kaayong mobasol sa mga opisyal sa gobyerno. Ang atong pasulon, mayor, congressman, nganong wa man nato ipaayon ang atong mga drainage pipes. Unya, nganong wa man nato palimpyuhi, idiklag. Kung dunay daghang mga basura diha, nganong wa man nato palimpyuhi, dako manguning trabaho sad, dili man ni yano-yano lang ang pagdiklag kay kauto nimo ang yuta or baka ang konkreto, nya tuad dito sa ilawom ang mga culverts, mga tubo sa tubig, kanang dagko kayo nga mga culverts. Dito sa amo gitawag ni tamburong. Dagko kay na siya pero ni gamay na tingali na ron kay natamukan og mga basura. Dili po ta mo basol sa mga opisyal lang sa gobyerno, basulon sa nato atong kaugalingon. Ganong pataka taglabay basura. Muna giingon atong nagbinabasog in English, the foolishness of the people go home to their body. Ang ato kunong mga tinunto sa kinabuhi mo pauli ra sa atong lawas. Ganahan mo itong in English sa akong balikon, ha? The foolishness of the people go home to their body. Binayabas na ang in English. Mukatawa mga Amerikano, ana. Unya, ang translation, ana, sa atong vernacular, sa Cebuano, ang mga tinunto sa mga tao, mupauli ra sa ilang lawas. Ano, pauli istong lawas. Nag-antos ta. Pataka mataglabay sa basura. Di man nato tarungon. Bisag asa lang, unsay mga papel, plastic, unsa pa ng uban. Sa katapulan na to, ug kahugawan ba, muna atong ipatakag labay, dili sa basurahan, ug analas karsada, asan dapita. Hangtod nga ianod na sa tubig, musod na dito sa atong mga drainage pipes, magpundok na dito perting daghana o niya, og plastic na, dili na biodegradable, dili na madugta, magpundok lang na, masagulan dito bunbon. Hangtod nga ang dako unta kaayo nga tubo sa tubig, imburnal, perting kamaya na lang. Og maglisod na ang tubig pag-agi, mo nang mo awas diri sa ibabaw ug mulunop diri sa ato mga karsada. Ako ni padayonon paghisgot mga higala apan panahon na nga among ipadangat ang unang hutong sa mga bulawanong pahinumdom. Standby. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet.
Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopuffy. Niya, 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako, dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal and I just use Lactopuffy for 2 straight weeks unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang ingon kong tinuod jud ni. Nya, mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay
grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siyang gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya unya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid nga nagainom. Newsline. Padayon to sa itong tulumanon kay Galaan, Newsline, din sa Bantay Radio, Cebu. Alas 8:29 na. Ako man itong gisaad, ako i-explain unsa ning localized thunderstorm, ako ning isgutan. Karon lagi, na ay low pressure area, LPA, nga tuwa pa sa gawa sa PAR, sa PAR, Philippine Area of Responsibility, kaya ang PAR, 1,000 kilometers dito na sa laod o sa 1,000 ka kilometros kung menos na ganis o sa 1,000 nagpaingon na diri na sa Philippine Area of Responsibility mangandam na tagmayo. Tuwa pa ni layo, wa pa ni kaabot sa 1,000 kilometers. Tuwa pa ni sa kapin pa, hapit pa 1,500 kilometros ba? Tuwa sa laod. Unya, dili gini maka-affect na to kay kuan man kanang layo raman ang hangin. Puwira pangandoy lang, dili tingali maka-threaten sa bisan asang lugar sa Pilipinas. So dita angay mahadlok ana. Why bagyo nga naka-apektar na to directly dinhi sa Sugbo o sa uban pang bahin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wa. Apan katong kagahapon nga nakaingon sa baha. Nakaingon sa paglunop sa mga karsada, kusog nga pagbunok sa uwan. Tungod to, niyan ang gitawag sa Weather Bureau sa pag-asa nga localized thunderstorm o ingon man sa southwest monsoon. Nga, kining duha. Muna ako nga gi-research og unsa gini kay hasta ako wa gani ko hingpit nakasabot unsa mo ni sige makadungog tas pag-asa forecast nga. Kining mga pag-uwan-uwan gumikan ni sa localized thunderstorm niya gumikan sa ni kay gipakusog sa bagyo ang southwest monsoon o hanging habagat. Ngano man dag pakusgon? Maunsa man? Mag-uwan di ay, magbaha, lunupan di ta, mabara di ay ang mga sakyanan. Yani Muni bunga sa akong pag-research. Unsa ning localized thunderstorm? Kini mahitungod sa usa ka brief, hamubo lang, o kadyot lang, isolated sa ato pa dili dako kaing lugar, isolated ra, confined ra sa usa ka gamay lang nga lugar. Weather disturbance that affects a small specific area rather than a massive region. Inay nga tibok Visayas mahimong Cebu lang, while abot Negros, while abot Bohol, or dili gani tingali tibuok Cebu. Inay nga mag-uwan sa tibuok Metro Cebu, posibleng Mandawi lang, Cebu City lang, o Talisay lang. Why uwan dito sa silingan nga mga lugar? Tungod kay ang hinungdan sa uwan, localized thunderstorm. They are typically short-lived. Kadyot ra gini. Dili ni ingong tibok adlaw mag-uwan, usa ngadto sa 2 ka oras labing taas. Do na gani 30 minutos lang, 15 minutos lang. Short-lived but intense. Sa ato pa posibleng kusog. Bringing scattered rain showers, sharp lightning, heavy thunder, and sudden gusty winds. So, localized thunderstorm na ay mga kilat
dugdog, liti. So mo na peligro. Kaya may lightning strike. Kadaghan naman ta kadungog og balita nga nay tawo namatay kay naigo sa kilat. Ang mga karaan, kato mga superstition, ingon nga, naigo na sila sa kilat kay nag-unay na sila. Kana bang incestuous nga, kuan, nga sexual relationship. Mag-unay ko no, parintira. Unang uban, ngumidya nga, na nag-unay nga magtiayon. Natural, magtiayon man na sila, di man na sila parinti. Kaya mura magod og tabu. Mura gidili man gud na nato din nga mga nagparintira nga mga nagilawas. Unya, moingon na sila sa kakaraanan sa mga superstitions nga gibaliw na. Kadungog na kaanang baliw kinon, naa na dito sa tuburan kani yung gibaliw. In the Philippines, the State Bureau, kining Pag-asa, frequently uses the term localized thunderstorm during the hot, humid season to describe afternoon or evening. Kasagaran ini hapon o sa gabi. Kagahapon, mga kabantay, udto. Kung sa'y characteristics o sa mga kinaiya sa localized thunderstorm, kasagaran ng uwan, mahimong moderate, yan ang kasarangan lang gikusgon, doon ay usahay kusog. Kato kagahapon, kusog to dito sa bukid. Unya, ang uban, mauto nga sa pagkabuntag pa, sidla kayong adlaw, init gani kayo. Unya, kalit lang. Tungod na kay localized thunderstorm ang nainan, dili kay bagyo. Brief duration. Unya, kining ato ang lugar, bisan og dunalay uwan nga kusog usa ka oras, labi pagduha. Mubaha naman eh. Matod pa ni Barangay Captain Clifford Ninyal, ang among kapitan diri sa Nicolas proper, kato pa kunay kinatasan nga level sa baha diha sa Guadalupe River nga nitadlas diri sa amoa sa Nicolas proper. Sukad sa bagyong Odette. Dunay mga wa gani sa bagyong Tino. Wa gani mapareha kataas adto. Matod pa ni Kapitan Clifford Ninyal. Kay ba mo kung sa hinungdan ini, nganong dunay mga pag-uwan kung naan ang gitawag og localized thunderstorm. Kaya kasagaran yun, why bagyo, pero naay localized thunderstorm nang matagkaroon og unya, dunay pag-uwan nga masinati. Kay kini di ay sa localized thunderstorm mao ni ang mahitabo. Init kaayo, no? Init. Unya, kung init kayong adlaw, ang ground, kanang yuta or kining simento, kini ato mga karsada, mainit na siya, ni mo lisngaw. Kanang init nga hangin sa pag-alisngaw sa karsada o sa mga simento o yuta, kuan kayo na, kanang gaan kaayo ang gaseous molecule sa alisngaw, musaka nagkalit dito sa babaw. Natural, ato sa babaw musaka ang ag sa ubos. Inigsaka anak dito sa ibabaw, unya mo abot nagbugnaw na kaig temperature dito sa ibabaw, pila ka 1,000 feet above sea level. Mo dapat ganitong gaseous element, ang gaseous nga ng lupa dito sa ibabaw, mo condense to sila. Kadungog na ba mo ang process nga condensation, hinumdum mo sa physics? Atong klase sa high school, doon, physics, evaporation, condensation. Kanang evaporation, musaka ang kuan, musaka ang hangin. Ang kanang alisngaw. Tungod sa kainit, musaka na siya, kay gaan man na ang molecules. Pagsaka dito sa ibabaw niya, pag abot niya dito sa level nga ang temperatura perti ng bugnawa, mao na dayon na ang condensation. Ang mamugna ni mga higala mao ang kanang gitawag og cumulonimbus clouds. Kanang itom kayo nga dagom. Nya inig dagom bugat na kayo mo nang bundak ang uwan. Kung unsa kadaghanatong ni saka o niya ni condense dito sa bugnaw ng lugar dito sa ibabaw, mo na nahimo nga dagom
og mubundak ra po na diri. Kung jutay ra ang dagom, jutay ra ang uwan. Pero kung daghan kayo, labi pag itom kayo, managitawag og cumulonimbus clouds or storm clouds, mo nang mubundak ang uwan. Nya, unsa man say labot sa southwest monsoon. Ngano man dayeg habagat, ngano ngilad man ang panahon kon habagat. Ang habagat nga hangin opposite na sa amihan. Amihan gikan sa northeast. Kung norte dito unya silangan, mo diagonal na siya paingon diri sa southwest. Kani opposite ni. Gikan sa southwest, gikan sa Bagatan, Kasadpan, mo diagonal sa nig-agi ang hangin paingon dito sa northwest. Kani adto amihan karon habagat na. Unsa may buhaton sa bagat nganong magdag-o man ta nganong mag-uwan. Ang habagat ang hangin nga habagat mo'y muhuros gikan sa southwest nga hemisphere. Unya dalhon niya ang alisngaw sa kanang dagat nga giinitan. Mag-alisngaw mo po na. Ang kanang alisngaw iyang padparon nga hisyuta. Nya inanay po na saka na dito sa ibabaw mo gihapon condensation gihapon. Sa ato pa kun wa lang ta niya padpara diri adto ra na ibabaw sa dagat, adto ra po na mutagak ang uwan ibabaw sa dagat. Iya mang gipadpad paingon diri sa yuta. Southwest monsoon. Padpad paingon sa yuta, natungod na tong napurma nga cumulonimbus clouds. Mao na to. Ang mutagak dinhi. Mao gyapon. Localized thunderstorm ug southwest monsoon. Mo'y nakaingon, dili bagyo. Apan wa tay mahimo. Dili man na to mahimog ipa-impeach ang localized thunderstorm, dili na mahimo ang nga ato nang ipapriso ang ang hanging habagat. Forces of nature, buhat na sa kinaiyahan ang ato ra gyud maningkamot ta pagsabot ni ining maong mga phenomena aron nga makapangandam ta. Natanaw gay natong ayay itumas dag-o mag-uwan gani ni ron peligro kaing baha. So dili ta mo kumpiyansa paduol diha sa mga daplin sa pa. Mao na hinungdan nganong ako ning gi-discuss thoroughly kay aron makagiya ta sa mga nagtan-aw og naminaw nga mao na forces of nature buhat ni sa kinaiyahan dili na nato kapungan wa tay mahimo kitang mga tao lang apan do na tay mahimo sa pagpangandam. Mubalik ang atong tulumanon uban sa dugang pang mga hilisgutan karong taud-taud apan sa dili pa mga pahinumdom sad. Newsline. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Pafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Pafi. Sekreto sa mga champion. Lacto-Pafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Pafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Pafi and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintinar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Pafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Pafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto-Pafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lacto-Pafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Pafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa itong tulumanon. 12 minutos na lang nahibilin sa dili pa mag alas 9 sa buntag. Yan na ta sa naghinapos nga bahin sa atong programa dini sa Pantay Radio Cebu. Doon ay nangutanan ako kung kumusta ng impeachment kagahapon. Impeachment trial. Bisan pagkusog ang uwan gahapon sa hapon mga igala. Udtong ato sa palis. Ningkamot yung kong tanaw gahapon sa impeachment niya ang niatubang kagahapon isip saksi sa prosecution mao si NBI Director Melvin Matibag, ang hepe sa National Bureau of Investigation. Ni-testify siya nga doon na sila gipahigayon nga special task force pag-imbestigar may tungod sa hulga ni Vice President Sara Duterte nga doon na siya gikasabot nga tao na kung mamatay siya, iyasang ipapatay sila si Presidente Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, ug ingon man si kanil Speaker Martin Romualdez. Niya, ni-testify siya nga ang threat. Wa gid nila kumpiyansahe nga tiyali komedya-komedya, conditional kundili. Seryoso gito nga hulga sa kinabuhi sa presidente ug tungod ni ana nahulga sad ang nasudnong seguridad matud pa ni NBI Director Melvin Matibag. Apan sa cross-examination, dunay mga portion dito nga gipangutana siya nganong kanang imong gibasihan kay naghisgot man siya og affidavit ni Las Cañas kadtong kani usas mga sinaligan sa mga Duterte. O giingon nga karon ni tiwalag na o niya mo testify na may tungod sa mga extrajudicial killings nga nanghitabo dito sa Davao niadtong panahon na dunay affidavit nga gigunitan sa Matibag o niya portion ni adto iyahang gisgutan nga usa sa nagpakita nga hulga gyud. Tinuod gyud ang hulga nga giatubang sa presidente ug tungod niya na nahulga sad ang national security. Apan dili pa to conclusive kon dawaton ba to sa impeachment court, tuuhan ba to as gospel truth or para lang to pag illustrate nga sila sa NBI mo hinungdan nga nag-imbestigar sila gumikan kay natan-aw nila nga hulga ni nya ilang katungdanan sa NBI ang pagsiguro nga dili mamiligro ang kinabuhi sa sitting president. So mo na no sa akong tan-aw mo to'y katapusan nga witness o saksi nga tubang sa prosecution alang sa Article 4 o grave threats o inciting to sedition batok ni Vice President Sara Duterte. Layo pa kayo ang kinutuban nining maong impeachment trial. Kay lagi niya palanta sa wa pa gani kaabot og napo ka trial days. Ang impeachment trial o niya kapinig 90 ka adlaw ang schedule. Kakano sa mag-hearing sila. Mahitungod ni ining upat ka articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ning tungora akong hisgutan ning balita nga nagkanayon o nagbutiag na to nga ang Commission on Elections o COMELEC giawhag sa ombudsman nga i-appeal sa ilahang mga lagda, i-appeal sa mga requirement kinsa may mo file og certificate of candidacy, mga dagko tagas nga opisyal hangtod na ngadto sa hapit na raba ang barangay og SK election. Ambot lang og mahimo ba ni? Mapatuman na ba ni nila karong umaabot nga filing sa mga COCs
alang sa barangay ug SK election. Unsa may gitambag sa ombudsman ngadto sa COMELEC? Himoong requirement nga sila manumpa dito sa ilahang pag-file sa COC. Manumpa kining gustong mo kandidato og any public position. Manumpa sila nga wa sila'y conflict of interest. Unsa man ning conflict of interest, dili ni masabtan sa yanong lungsuranon mo na ako ning ipasabot. Nining pipila ka gutlo nga nahibilin sa aton tulumanon. Unsa ang conflict of interest? A conflict of interest is a situation where an individual's personal, financial, or outside interests clash with their professional duties. Mahitabo nga dunay panagsumpaki sa intereses mga kabantay kay galaan. Kung ang usa ka tawo nga gustong mo papili, simbakog makadaog siya. Doon na po siya gipanalipdan nga interes sa negosyo ba, sa iyahang negosyo siyang pamilya, nga posible nga kung mapili na unya siya, mas palabihon niya ang interes diri sa iyang economic or financial nga sitwasyon o personal kaysa iyahang trabaho pag-alagad sa mga lungsuranon. Financial self-dealing. An employee or public official approving a contract for a vendor in which they secretly own shares. Pananglitan. Mayor. Unya aprubahan dayon niya ning application para sa kining application para sa negosyo nga sa sikreto lang apil di siya katag-iya. Or bidding para sa mga proyekto. Pananglitan, dunay project, unya ang mupirma dito pag-approve nga kini mo ay kontraktor. Maong opisyal. Apan sa hilom siya di ay tag-iya pod ni adtong maong construction firm nga iyahang giaprobahan nga mo'y makatrabaho sa proyekto. Conflict of interest na. Munang ang uban, moingon nga kinahanglan mo divest siya. Apan divest lang sa papel, sa tinud-anay, iyang asawa, iyang anak dahil gihapoy gada. Conflict of interest. Maunay gusto sa ombudsman nga ang COMELEC, wa man na mahi-appeal ron sa COC, ipa-appeal ni sa Certificate of Candidacy. Manumpa siya. Panalitan ako mulansar. Manumpa ko nga wa ko'y conflict of interest. Sa ato pa, wa ko'y negosyo nga akong panalipdan, pinaagi nining akong posisyon nga gidaganan, kung pananglitan makadaog ko. Karon, delikadesa lang na. Pero kini i-black and white na gini, isuwat na gini, with an oath. Kay imo man ang panumpaan ang imong certificate of candidacy nga wa gyud ko'y conflict of interest, wa ko'y negosyo. Sa una do na ko'y negosyo pero wa na ko'y labot atong negosyo ha. Wa na kay labot na imong asawa mo ay manage. Kamo mo ay number 1 nga shareholder ana. Kamo'y kinadak-ag puhunan. So natural, paboran gina nimo kontra sa uban pang mga kakompetensya. Naa na diha musod ang gitawag og conflict of interest o panagsumpaki sa mga intereses tali sa imuhang pwesto sa gobyerno og tali og between sa imong pwesto sa gobyerno og sa imong personal nga mga negosyo. Ug dinhi ng tungora mga igala atong tapuson ng atong tulumanon. Daghang kay salamat sa inyong pagsuportar. Pinagi sa pagtanaw, pagpaminaw, pag-follow, pag-view, pag-like sa atong programa din sa Bantay Radio Cebu. Kini nga atong tulumanon sama sa naandan gipaluyuhan sa Lacto Puffy Worldwide Corporation. Tagbuhat sa nabantong na kaing ilimnon nga makapa lig-on sa atong immune system nga maong Lacto Puffy. Ingon man sa Asil Laboratories. Tagbuhat og tigapod-apod sa nagalain-laing mga produkto nga organic. Dili chemical. Dili makadaot sa panglawas sa tao, dili makadaot sa kinaiyahan.
apan mapuslanon alang sa pagpatubo, kusog nga pagpatubo, kahimsog sa mga tanom o kahayupan. O na ang mga produkto sa ASI Laboratories. Ang atong mga produkto sa Lacto Puffy o ASI Laboratories, mahimo na sa ninyong mapalit. Kung nasulan mo adto sa mga tindahan, mga butika o guban pang mga distributors, mahimo mong mapalit sa Shopee o Lazada. Nanabatas TikTok. Kinon? Wa pa. Pero mupadong ta. Nga mo adto na po sa TikTok o niya. TikTok store. Dahil salamat sa nga nilang kinon sinisa, Patrick Jagsay o Sunny Boy Sanchez. Akong mga kaabag sa technical aspect nining atong broadcast diri sa Bantay Radio Cebu. Ingon man ni Ray Quijano Alcazar dito sa DY sa South Radio sa Karkar o Argao Cebu. Unya DYAG Alan Rosete dito sa Sambuan. Sa nga nining tanan nga nahilambigit aron mahatod diha sa inyong nahimutangan kining atong programa. Kini mao ang Wednesday episode sa Tulumanon Newsline. Ako si Jun Carillo. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.